Kaugnay pa rin sa kasapatan ng pagkain, pinawi ng Department of Trade and Industry ang pangamba na baka magkulang ang supply ng dalatang isda. Ito'y matapos ipatigil muna ng Department of Agriculture ang importasyon ng ilang isda, kabilang dyan ang mackerel na gamit sa sardinas. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tiniyak ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply ng mga dalatang isda gaya na lamang ng canned mackerel sa ating bansa. Expect namin as part dun sa amin. Ayon kay DTI Undersecretary Ed Sunico, makikipagpulong ang ahensya sa mga manufacturer at Local Price Coordinating Council upang talakayin ang iba't ibang usapin sa supply at presyo ng mga produkto. Kasunod ito ng babala ng Canned Sardines Association of the Philippines na posibleng mabawasan ang ginagawang canned mackerel at posibleng magtaas ang presyo matapos suspindihin ng Department of Agriculture ang pag-issue ng import clearance sa pag-aangkat ng ilang isda gaya na lamang ng galunggong, bonito at mackerel na nakalaan para sa mga manufacturer, processor at institutional buyer pero illegal umanong dinadala sa mga palengke. Tanging pag-angkat na lamang ng mackerel para sa canning purposes ang papayagan pero sa limitado lamang na volume. Ang bonito at saka galunggong come from deep waters among local fishermen. Ang mackerel is the one that can come only from imported. Tataas ang presyo, pero bababa ang supply. This is the law of supply and demand, no? There will only be cost factors that influence the final transacted prices. As of now, wala naman kaming naririnig na may risk of supply issues related to sardines and mackerel. We'll be monitoring it very closely. Mahalagaan nila sa DTI na matiyak ang maayos sa supply at abot kayang presyo ng mga bilihin. Kaya naman nakatutok din ang ahensya sa paggawa ng National Food Hub. Ayon sa Department of Trade and Industry, aprobado na ng Finance Department ang paggawa ng feasibility study sa National Food Hub. Layo ng tinatawag din na Mega Food Hub na maging wholesale market at distribution site ng mga dekalidad na agri-products. Makatutulong aniya ito para mas maging accessible ang pagkain. Ang National Food Hub na itatayo sa Clark City ay kabilang sa 3 taong Food Logistics Action Agenda na inaprobahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para po, dun pupunta efficiently yung mga source, yung mga trucks po na nanggagaling sa probinsya, imbis po na papasok yung mga truck dito sa Manila, lahat sila, nakakakos pa po yan ng traffic, So, to ease congestion, ang pinakamaganda po is to create a hub. Bukod dyan, Angelique, target ng Department of Trade and Industry na magsagawa ng farm-to-market linkage program para naman sa mga farm or rice farmers cooperatives, dadalhin yung kanilang mga inaning bigas sa mga supermarket. Sa ganitong paraan ay naniniwala ang DTI na posibleng mapapababa yung presyo ng bigas. Angelique? Okay, itong National Food Hub, Clay. So sabi nila, ibababa na lang, babagsak dyan sa Clark. So sino ang end user ng mga produktong yan? Yes, Angelique, yung mga truck na kung dati pupunta sa mga farm, dadayuhin pa yung iba't ibang kanayuran o probinsya para maghakot ng mga agricultural product, kaya na lamang ng mga gulay. Tapos dadalhin sa Divisoria, dadalhin sa Balintawak. Kapag may National Food Hub, hindi na kalat-kalat. Magiging isa na lamang yung lugar na pupuntahan at magiging diretso na rin sa mga supermarket at sa mga palengke. Yan kasi yung nais ng Department of Trade and Industry para mas maging accessible, babawasan yung congestion. At kasi kapag syempre congested, kapag traffic, nakakadagdag pa rin kasi yan sa cost. So itong National Food Hub magiging mas accessible at naniniwala sila na posible rin na mas mapamura pa yung mga agri-products na mabibili ng ating mga consumer o ng ating mga kababayan. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.